tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw na Miyerkules, July 15, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Sa ikalimang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, sentro ng pagdinig ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa mga umunay banta mula sa mga paratang laban sa Vice Presidente hanggang sa mga claim na may banta rin sa kanyang buhay. Narito ang report ni Jed Neresina. Sa pagpapatuloy ng paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, natalakay muli ang umano'y banta sa buhay ng Vice Presidente. Ayon kay Attorney Jeremy Loto, dating hepe ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division, hindi na nila itinuloy ang investigasyon dahil wala itong sapat na detalye. Hindi rin umano nakipagtulungan ang kampo ng pangalawang Pangulo. Dito ho, sa threat ng Vice Presidente, wala ho kaming ganong same na information na nakuha. Wala kaming apparent na mayroong threat against sa life ng Vice Presidente kasi nga hindi sila nagbigay ng specific information, hindi ho nagpakita ang Vice Presidente para mag-shed light doon sa investigation namin. Dito sa Vice Presidente, allegation siya, wala kaming ma-validate na information, so hindi ho pa magti-trigger yung investigation doon. Kinwestiyon naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang prioridad ng NBI sa paghawak sa mga banta laban sa mga mataas na opisyal. Kung totoo yung utterance niya, napapapatay kita, may kausap na ako, hindi ba assassination plot yun? Maybe, sir, yes. No, hindi maybe. NBI kayo nag-aano eh. May nagsabi sa presidente, papatayin kita. How much plain can that be as an assassination plot? That's why, sir, may validation process. That's why may validation. Kaya yung tanong ko, ano ba mas mabigat, yung assassination plot o yung cyber aspect? No, Your Honor. No, diretso yung tanong. Hindi no. Anong mas mabigat? It's a direct question. If you were NBI director now or whatever, you were PNP chief, dalawang iniimbestigahan mo, yung cyber aspect na pwedeng cyber libel, pwedeng grave threat, at yung assassination plot, ano mas mabigat sa dalawa? Ano yung prioritize mo? The point I want to make, Mr. President, is whether I was the PSC, the Executive Secretary, NBI, or an ordinary citizen, my first concern is wag mapatay ang presidente. Yes, sir. But instead of the NBI director taking it upon himself, giving it to the anti-terrorist or to the intelligence, sa cybercrime binigay. Your Honor, again, uulitin ko, yung utterances was made through information and communication technology. Kaya may I hope if jurisdiction any one of my colleagues here become president, magbago yung attitude ng NBI. Mas importante pala cyber kaso sa buhay ng presidente. Bago pa man magsimula ang paglilitis, muling itinanggi ni Vice President Duterte ang mga paratang laban sa kanya. Iginiit din ng kanyang legal team na layunin nilang siyasatin kung naging may pagkiling ang NBI sa isinagawa nitong investigasyon. Goes into bias, basically, because then now the report is questionable. But whether we were able to establish bias once again is not something for us to say in the media because it would be unfair to the other party. Kaya po importante yun because obviously bias affects everything that goes on in an investigation. Ayon naman sa House Prosecution Panel, hindi na bago ng mga technical na isyong ipinunto ng depensa. Kinwestiyon ni Representative Terry Ridon ang tila umano'y pagsasangkot sa tanggapan ng presidente sa ginawang investigasyon ng mga otoridad sa grave threats ni VP Duterte. Dalawang bagay ho yung kailangan pagpilian ng pangalawang Pangulo. Kung ito ho yung pag-uusapan natin. Una, kung totoong hindi siya kumuha ng killer, ibig sabihin niya Vice President that lies. Di ba? Pero kung totoo na nag-contract siya ng killer, then you have a Vice President that contracts a killer.
mamili na lang ho siya dun sa dalawang bagay po na yun. Tumanggi na ang defense team na sagutin ang pasaring ni Representative Ridon. Congressman Ridon is entitled to his own opinion, and I don't think it would be appropriate for me to comment on that. We do not engage in such discourse. Habang tumitindi ang pagtutuos ng magkabilang panig sa kredibilidad ng mga investigasyon at mga ebidensya, patuloy na nakatutok ang mga senator judges sa mga susunod pang testigo na inaasahang magbibigay linaw sa mga paratang na nakasaad sa articles of impeachment. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang simulan mamayang hapon ang oral arguments tungkol sa hiling na ipasabina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Bahagi pa rin ito ng nagpapatuloy na impeachment trial ng Vice Presidente. Nagbabalik si Jed Neresina live. Jed, ano yung inaasahan dito sa oral arguments mamayang hapon? Aga inaasahang maghaharap nga mamayang hapon itong House Prosecution Panel at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa isang oral arguments dito sa Senate Impeachment Court. Kaugnay ito ng motion ng Prosecution Panel na ipasabina yung tax at bank records ni na Vice President Duterte maging yung kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scorpio. Inaasahang igigiit ng prosecution team na dapat mangibabaw o mag-override ang impeachment proceedings sa anumang privacy considerations o confidentiality ng tax code upang maipilit ang paglabas ng mga dokumentong may kaugnayan sa tax at bank records si Vice President Sara Duterte. Bagay na tiyak na tututulan ng defense team mamayang hapon. Ilan sa inaasahang argumento na ihaharap ng depensa laban sa sabina ay igigiit nila na protektado ng confidentiality o Section 270 ng Tax Code ang mga record ng Bureau of Internal Revenue at walang magiging exception ang impeachment dito. Posible ring ipunto ng depensa na magiging paglabag ito sa data privacy law. Ayon sa spokesperson ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reggie Tonggol, pagkatapos ng oral arguments ng magkabilang panig, hindi magdedesisyon agad ang korte bagkus ipinaliwanag ni Attorney Tonggol na magsasagawa muna ng caucus ang senator judges bago sila magkaroon ng pagkakataong maglatag ng kanilang argumento o magtanong. After po ng rebuttals, after ng pareho nilang oral arguments, doon po magko-caucus, and only after the caucus will the senator judges are allowed to argue or even ask questions regarding the issue. Samantala, ayon din sa tagapagsalita ng impeachment court na hindi makikipag-ugnayan o makikipag-coordinate ang impeachment court sa Malacanang hinggil sa isyong ito at ipinapaubaya na nila ito sa prosecution panel na magpursigi para sa kanilang mosyon. Wala kaming naririnig regarding that because it is not the impeachment court's duty na makipag-coordinate sa palasyo. It is the movant or the requesting party's obligation to do so if ever yun yung gusto nilang tahakin para pumasok sa exception. So again, I reiterate, the courts are usually passive, and only if there is an actual controversy or actual motion that's raised by parties before it can the court act. It cannot be proactively acting on things na wala namang issue pa for the meantime sa harap niya. Aga mamaya, bibigyan ng tig 15 minuto or 15 minutes itong House Prosecution Panel at Defense Team para ilatag yung kanilang mga argumento. Mula ito sa dating nabanggit ng Senate Impeachment Court na tig 10 minutes lang sana yung ibibigay sa magkabilang panig. Pero ayon nga sa napagkasundoan kahapon doon sa ikalimang araw nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mayroon ng 15 minutes itong prosecution at defense team para ilatag yung kanilang mga posisyon. So
pinalawig nga yung nasabing oras ng paglalatag nila ng kanilang mga argumento para mas ma-explain nila at mas maipakita nila sa senator judges yung kanilang posisyon dito nga sa pagsasabina doon sa tax at bank records ni Vice President Duterte at sa asawa niyang si Attorney Manasseh Scarpio. And pagkatapos nitong 15 minutes na kanilang explanation sa kanilang posisyon, bibigyan naman yung kabilang panig or yung kabilang side ng 10 minutes para doon sa rebuttal. And after neto, magpo-focus yung mga senador para doon sa kanilang desisyon. After that, yun nga, pwede silang makapagtanong or makapag-finalize na nung decision nila regarding dito sa mangyayaring oral arguments. So ayan yung ilan sa mga asahan natin dito sa Senado. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Itinuturing na magiging redundant na ang testimonya ni na OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at retired AFP Captain Belinda Bello. Kung kaya't nagpasya ang prosekusyon na alisin na sila sa listahan ng mga testigo para sa article of impeachment na may kaugnayan sa umano'y assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Naniniwala rin si Attorney Luna Kapunan na hindi na kailangang ipatawag pa si Vice President Sara Duterte para sa naturang article of impeachment, ngunit depende pa rin niya ito sa magiging desisyon ng House prosecutors. As regards this article, it will be a matter of study. But there are 3 more articles. And we don't want to discuss the merits. Baka masubjudice ako dito. But that is a matter of strategy. But for this particular article po, ito pong grave threats and inciting to sedition, you're not considering na po si VP Duterte na ipatawag yung formal manifestation niyo or motion sa Senate Impeachment Court? We will defer to the decision of the public prosecutors kasi we're just private prosecutors. And but if I were asked, it is not necessary for this article. Hindi inasahan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng House Prosecution Panel na huwag nang isalang ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zuleika Lopez bilang hostile witness ng prosecution. Gayunpaman, hindi ito itinuturing na bintahin ng depensa dahil nasa impeachment court pa rin ang pagpapasya kung gaano kabigat ang mga testimonya at ebidensyang ihaharap ng magkabilang panig. Samantala, sinabi rin ng depensa na kumpiyansa sila sa naging cross-examination sa mga testigo ng NBI at handa na rin sila sa nakatakdang oral arguments kaugnay ng hinihinging sabina sa mga tax records ni Vice President Duterte at ng kanyang asawa. We had targets on the credibility of Agent Lotto, and I would like to say that as far as the defense lang po is concerned, I think we were able to establish what we wanted to establish. No? As far as the cross-examination went, we are very happy with the way we performed. Humarap sa Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta kanina kaugnay ng pagdinig sa isyu ng kanyang kalusugan. Kinumpirma naman ng UP Philippine General Hospital o UP-PGH na wala na itong pneumonia. Alamin natin ang detalye kay Dante Amento, live. Dante, saan na ngayon dadalhin si Senator Marcoleta matapos makumpirma na wala siyang pneumonia? Magandang umaga, Ayla. Sa ngayon, inaasahan natin na nasa loob na siya ng Quezon City Jail Male Dormitory dyan sa Payatas. Dahil pasado alas 10 kanina, Ayla, ay umalis na siya dito sa Sandigan Bayan upang ihatid ng PNP CIDG sa nasabing kulungan. Ilang araw matapos makonfine sa PNP General Hospital, humarap kanina sa Sandigan Bayan 3rd Division si Senator Rodante Marcoleta kung saan nakabinbin ang kanyang kasong plunder. Tinalakay ang estado ng kalusugan ng mambabatas. Sumalang sa witness stand ang direktor ng UP Philippine General Hospital o UP-PGH na si Gerardo Legaspi.
Tinanong siya ng hukuman kung ano ang resulta ng ginawa nilang pagsusuri kahapon kay Senator Marcoleta. Ginawa ang pagsusuri ng tanghali at lumabas ang resulta ng 1:00 ng hapon. Sabi ng UPPGH, normal ang mga vital sign nito. Bumaba na ang blood pressure, kumpleto ang blood count, walang sign ng infection, pero mayroon itong prostate enlargement na normal na rin anya dahil sa kanyang edad. Ilang beses anyang sumailalim sa x-ray at lumabas na wala na itong pneumonia. Kaya batay sa rekomendasyon ng ospital, hindi na ito kailangan na manatili sa pagamutan. Dahil dito, Ella, naglabas ng commitment order kanina ang 3rd Division ng Sandigan Bayan para ilipat na si Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory. Pagkatapos ng hearing, agad na dinala ang mambabatas sa detention facility sa Payatas. Pero ipinag-utos ng hukuman na i-isolate ito o mag-isa lamang sa detention cell. Hindi ito pwedeng ilipat kung walang kautusan o pahintulot ang korte. Commitment order na si Senator Marcoleta ay dadalhin sa New Payatas, Quezon City Jail. So we will be abiding with it. I already coordinated with the chief ng Payatas City Jail na dadalhin namin ngayon. Samantala, Ella, kaugnay nga dito sa pagharap kanina ni Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan, ay humarap din kasama niya yung kanyang mga co-accused na si dating Congressman Mike Defensor at ang mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Sila ay inarena ng hukuman at silang tatlo ay kapwa na nag-plead ng not guilty doon sa kanilang kasong plunder. At si Senator Marcoleta naman ay hindi pa na-arraign o nabasahan ng sakdal sapagkat mayroon pa kasing pending motion ang kanyang kampo na quash information. Ibig sabihin, ipawalang bisa na yung kaso laban sa kanya kahit wala pa namang paglilitis na mangyayari. Samantala, itinakda naman ng hukuman ang pre-trial conference doon sa kaso ni Mike Defensor, Viray at Espiritu sa darating na August 11. Yung mga ating update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Tinapos na ng Korte Suprema ang oral arguments makalipas ang 6 na pagdinig. Ito ay upang magbigay daan naman sa mga mahistrado na mapag-aralan kung sang-ayon sa saligang batas ng Pilipinas ang unprogrammed funds na nakapaloob sa 2024 hanggang 2026 national budget. Samantala, pinagsusumiti pa rin ng kataas-taasang hukuman ang Senado at Kamara ng mga hinihingi nitong dokumento. May ulat si Benedict Samson. All the parties are reminded that the court will decide on this urgent case based on their own timeline considering the manifestations of the amici and that the GAA 2027 will soon be tackled by Congress, regardless of whether the parties complied with the periods we have provided. So ordered. Umabot sa 6 na sesyon ng oral arguments ang ginawa ng Korte Suprema para talakayin ang legalidad ng unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2024 hanggang 2026 national budget. Kahapon, formal nang tinapos ng Supreme Court ang pagtalakay dito. Kaugnay nito, pinagsusumite ng kataas-taasang hukuman ng memoranda sa loob ng 20 calendar days ang magkabilang partido at resource person na inimbitahan ng Korte. Sa ginawang pagdinig ng Korte sa 6 na sesyon mula noong Abril hanggang ngayong Hulyo, napuna ng maestrado ang naging paglobo ng unprogrammed appropriations matapos ang Bicameral Conference Committee o BICAM. Sa ilalim ng National Expenditures Program o NEP, sa bersyon ng Senado at Kamara, pare-pareho itong nakatakda sa 281.9 billion pesos. Ngunit matapos ang BICAM, nadagdagan ito ng nasa mahigit 449.5 billion pesos. Kaya naman kung susumahin ay lumobo pa ito sa 731.4 billion pesos. Sa interpellation o pagtatanong ng mga maestrado, napuna ni Associate Justice Antonio Co ang ginawang paglipat ng pondo mula sa program appropriation patungo sa unprogram na pondo. If you go to the 2023, 24, 25 program appropriations, lahat doon, karamihan doon ng project, hindi emergency. Hindi emergencies. What logic should it be in the unprogrammed appropriation in 2023? Rehab ng Lawag International Airport. How could that be an emergency?
That's a long-term project. You could include that in the program appropriation. Bakit mo sinasama sa program at tatanggalin mo ibang funding sa program appropriation? Samantala, 15 calendar days naman ang itinakda ng Supreme Court para isumite ng Senado at Kamara ang hinihinging supporting documents tulad ng manifestation, certification at dokumento kaugnay ng nangyaring paglobo sa UA. Is it possible that the court asks the representatives of Congress, both the House and Senate, to file a compliance with the court under oath attesting to what you are now telling us, that in fact they do not have the records? Nauna nang hiningi ng SC ang supporting documents, ngunit bigo naman ang Office of the Solicitor General na makakuha ng kopya nito sa Kongreso. Those are not part of the submissions, Your Honor. We relayed to our clients, the House and the Senate, and they furnished us with the BICAM report and their joint explanation of the differences in that were effected in the changes during the BICAM meeting, Your Honor. May I share with you, like, there are some institutional concerns also for them. They were saying that we have already provided the BICAM report and the joint explanation, which are all that are required under their rules, Your Honor. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinuwestiyon ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega ang pagpigil sa paglalabas ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Tanong pa nito, kung walang tinatago ay bakit tila umano takot na ilabas ang mga ito? Mula sa Senado, may detalyeng ihahatid si Rosalie Coz live. Rosalie, may impormasyon na ba kung sino sa House prosecutors yung mangunguna sa prosekusyon sa pagdepensa ng request for subpoena sa tax at bank records ni VP Duterte? Ella, tumanggi na ang House Prosecution Team na idetalye kung sino ba sa House Prosecutors yung mangunguna sa oral arguments na isasagawa ng Senate Impeachment Court mamayang 2:00 ng hapon sa ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay nung request nila na ipasabina yung bank at tax records ng Vice Presidente. Pero bago ito, kwenestyon ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega ang pagpigil sa paglalabas ng mga ebidensyang ito. Anya, kung walang tinatago, bakit takot sa bank records? Dagdag pa nito, kung ang argumento ng defense team ni VP Duterte ay wala namang mapapatunayan ang mga bank record, Anti-Money Laundering Council o AMLAC reports at tax records, bakit kailangan umanong pigilan ang paglalabas ng mga ito? Apela rin ito, hayaang ebidensya mismo ang maging patunay o maging salita. Ang issue sa bank at tax records ni VP Duterte at maging asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio ay para sa article of impeachment laban kay VP Duterte na hindi deklaradong yaman. Sa hanay ng presentasyon ng prosekusyon, pang-apat ang article na ito o huli sa line-up of presentation ng House Prosecution Team. Ella, kumpiyansa naman ang prosekusyon na kahit na hindi pagbigyan, kung sakali man na hindi pagbigyan ng impeachment court yung request nila na ipasabina yung tax at bank records ni VP Duterte, matitibay pa rin yung mga ebidensyang nakalap nila kaugnay nitong alegasyon na hindi deklaradong yaman ng Vice Presidente, katulad na yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALENS ng pangalawang Pangulo. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Sinisilip ng National Bureau of Investigation o NBI ang ginawang paglalaan at pagpapalabas ng pondo para sa sports complex sa New Clark City, Tarlac. Ito'y kasunod ng natuklasang umanong bilyong-bilyong pondong nagmula sa budget insertion. Bukod dito, planong suriin ng ahensya ang umano'y 50 milyong pisong cauldron na ginamit noong 2019 SEA Games kung saan sinasabing walang isinagawang bidding at napabilis ang pagbabayad sa kontratista. Well, nakarating sa amin, may titingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve
na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA. Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatalaga sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police upang magsilbing katuwang ng Commission on Elections o COMELEC para sa unang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections sa September 14, 2026. Sa ilalim ng Memorandum Order No. 48, formal nang nagpahayag ng pagsang-ayon ng Pangulo sa hiling ng COMELEC na ma-deputize ang AFP at PNP para sa eleksyon. Ang hakbang na ito ay naglalayong matiyak ang isang malaya, maayos, tapat, mapayapa at credible na halalan sa rehiyon. Ang nakatakdang Bangsamoro Parliamentary Elections ay alinsunod sa itinatakda ng Republic Act No. 11054 o ang Organic Law para sa BARM. Kasabay ng pag-aproba, inatasan ng lahat ng mga kaukulang ahensya na makipag-ugnayan at makipagtulungan sa COMELEC sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin batay sa mga umiiral na batas at regulasyon. Lumagda sa isang kasunduan ang Department of Justice at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO upang bumuo ng isang technical working group. Ito ay para pag-aralan ang pagsasaalang-alang ng usaping pangkapayapaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Mula sa Maynila, ang detalye hatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano yung nakapaloob sa naturang kasunduan at kailan ito magiging epektibo? Magandang tanghaling aga ayon sa DOJ at OPAPRO, layunin ng binuong technical working group na bumuo ng rekomendasyon kung paano maisasama ang justice matters sa lokal na kasunduang pangkapayapaan. Formal lang nilagdaan ng Department of Justice at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO ang Memorandum of Agreement para sa pagbuo ng technical working group. Binubuo ito ng BARM Ministry of Public Order and Safety, Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, Local Government Unit, Traditional Justice Representative at Stakeholder. Sa tala ng mga otoridad, mula noong taong 2023 hanggang Abril nitong 2026, umabot sa 161 na insidente ng rito o community-based conflict-related incident sa Mindanao at iba pang lugar sa bansa. Gate ng DOJ at OPAPRO, bagamat nakatutulong ang lokal na pamahalaan sa usaping pangkapayapaan at pagresolba sa alitan, nananatili pa rin anilang nakabinbin ang mga reklamong kriminal at kaso sa piskalya. Kung kaya't sa pamamagitan ng bagong technical working group ay mapagtutugma nito ang pagpapatupad ng batas at mekanismo ng peace talks upang maiwasan ang panibagong insidente ng karahasan. Aga inaasahan naman na sa loob ng 45 days matapos ang kasunduan ay makapagsusumite na ang PW ng draft guidelines para sa konkretong usapin sa pangkapayapaan. Yan mo ng ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Bilang bahagi ng pagpapatibay sa kaligtasan ng mga paaralan, nagsagawa ng School Summit Safety Drill ang Department of Education sa isang paaralan sa Maynila bilang kick-off sa Active Shooter Simulation Drill na susubok sa kahandaan ng mga eskwelahan. At para sa detalye, narito ang report ni Mia Alonzo live. Mia, saang paaralan isinagawa ang active shooter drills at ano yung nakapaloob dito sa isinasagawang drills ng DepEd? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Inilunsad ng Department of Education dito sa Manila Science High School ang National Safe School Summit and Safety Drill. Ito ang pagsasagawa ng iba't ibang senaryo kaugnay ng mga insidente ng school shooting sa paaralan at kung ano ang dapat gawin. Tampok sa aktibidad ang isang full-scale active shooter simulation drill na layong subukan at paigtingin ang kahandaan ng mga paaralan sa posibleng armadong pag-atake o iba pang krisis. Kaninang umaga nagkaroon ng ilang mga senaryo kung saan mayroong gumanap bilang isang active shooter upang mangloob sa paaralan. Bilang bahagi ng drill, nakaantabay naman ng ilang mga uniform personnel kabilang ang Philippine National Police.
Yung policy is really preparation and prevention. Para kailangan I think ang sabi ng eksperto dito, importante yung oras talaga at yung mabilis ang kilos kasi things can, in incidents like this, mabilis talaga yung pangyayari. So, importante yung awareness at saka yung kilos to prevent. Binibigyang diin ng isinagawang simulation drill ang School Contingency Plan for Active Attacks upang maging gabay sa mga paaralan kung paano kikilos bago, habang at pagkatapos ng isang aktibong pag-atake. Sa ilalim ng ginawang guidelines, binibigyang diin ang mga hakbang tulad ng pagpapalakas ng mga early warning system, pagpapatupad ng mga lockdown, lockout at evacuation drills at ang run, hide, fight protocol kung saan ang paglaban ang tanging pinakahuling opsyon kapag nanganganib na ang buhay. Ayon sa DepEd, layunin ng summit at ng mga drill na palakasin ng school security, emergency, preparedness at proteksyon sa mga mag-aaral habang isinusulong ang mas ligtas na kapaligiran sa pagkatuto. Matapos ang kick-off sa Manila Science High School, inaasahan ng maisasama ang active shooter drill sa mga quarterly emergency drills ng mga paaralan kasama ang earthquake at fire drills. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office o LTO ang local government unit ng San Pablo dahil sa hindi otorisadong pag-e-escort. Batay sa investigasyon ng LTO, ang mga naturang motorsiklo ay nakarehistro sa LGU ng San Pablo na nagsilbing escort sa dalawang pribadong sasakyan. 4 na magkakahiwalay na show cause order o SCO ang inilabas ng LTO laban sa LGU at mga itinilagang driver nito habang pinatatawag ang mga rehistradong may-ari at driver ng mga naturang private vehicles. Kasabay nito, isinailalim sa 90-day preventive suspension ang mga driver's license ng mga sangkot na rider at mga driver at pinasusuko ang kanilang mga lisensya. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, ang government vehicles ay para sa paglilingkod sa publiko at hindi para magbigay ng espesyal na pagtrato sa sinuman. Nagsasagawa na ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa isang sasakyan ng nagpakilala umanong tauhan ng NBI. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sa ginawa nilang tracing, hindi pa matukoy na konektado ang sasakyan sa kanilang ahente. Sa viral post sa social media, nangyari umano ang insidente noong linggo ng 1:00 ng madaling araw at makikita na nagpakita ang driver ng sasakyan ng papel na may nakasulat na NBI. Dahil dito, tiniyak ni NBI Director Matibag na hindi nila ito kukonsintihin kung mapatutunayang isa ito sa kanilang tauhan. Yun ang sinasabi ko, lahat ng mga ganyang gawain, we will not tolerate it. More so kung totoong NBI, paparusahan namin pag may pag-aabusong ginagawa. Nanawagan din ang NBI chief sa publiko na i-report sa kanila kung may ginagawang mali ang isang tauhan ng NBI. Inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang bagong Tinalak Festival Commemorative Coin. Tampok sa disenyo ng barya ang husay ng kababaihang Tiboli sa paghahabi ng tinalak, pati na rin ang pagdiriwang sa pagkakatatag ng lalawigan ng South Cotabato. Ito na ang ikapito ng serye ng Pista sa Pilipinas Commemorative Coin Series ng BSP na binubuo ng 12 silver coins na nagtatampok sa iba't ibang cultural at tourism festivals ng bansa. Layunin ng serye na ipakita ang mayamang kultura ng Pilipinas at ang kahalagahan ng mga lokal na pagdiriwang sa pambansang pagkakakilanlan. Ang bawat commemorative coin ay maaaring mabili sa halagang 5,000 pesos at may legal tender value na 100 pesos. Dumating na kagabi ang 15 Filipino seafarers na sakay ng LNG tanker Al Rekayat matapos ang isang security incident sa Strait of Hormuz. Matagumpay na nabigyan ng agaarang tulong ng Philippine Embassy Migrant Workers Office sa Muscat.
Agad na nagpadala ng MWO Rapid Response Team ang embahada upang makipag-ugnayan sa management ng barko at sa mga tripulante. Sa kanilang pagdating sa bansa, agad silang sinalubong ng Overseas Workers Welfare Administration at Department of Migrant Workers upang matiyak ang maayos na pagproseso ng kanilang pagdating at ang pagkakaloob ng kinakailangang assistance. Samantala, patuloy na minomonitor ng Philippine Embassy sa Muscat ang sitwasyon sa rehiyon upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng overseas Filipino workers. Matagumpay na naihatid ng Estados Unidos ang mahigit 80 milyong dolyar na halaga ng defense equipment sa Clark. Sa kanyang pahayag, binigyan din ni US Ambassador Lee Lipton na ito ay bilang patunay na matibay na ugnayan sa pagitan ng US-Philippine Alliance. Layunin ng naturang tulong na palakasin ang defense capabilities ng Pilipinas at ipakita ang patuloy na suporta ng Amerika sa kanilang mga kaalyado. Mas gusto ng nakararaming Pilipino na palakasin ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine Coast Guard o PCG para maprotektahan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Yan ang lumabas sa pinakabagong survey ng social weather stations na kinomisyon ng Stratbase Group. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale live. Ryan, gaano kalaki yung suporta ng publiko sa hakbang na ito at ano pa yung iba nilang gustong unahin? Halos kalahati ng mga Pilipino ang pabor dito. Batay sa second quarter 2026 SWS survey, 45% ng mga respondent ang nagsabing dapat ipagpatuloy ng pamahalaan ang modernization sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine Coast Guard upang epektibong maipagtanggol ang maritime rights ng Pilipinas. Pinakamataas ang suporta sa Luzon na may 47%, sinundan ng National Capital Region na may 46%. Ang Visayas naman ay may 44% suporta at sa Mindanao ay may 39%. Samantala, 33% naman ang nagsabing dapat ding palakasin ng gobyerno ang ugnayan sa mga kaalyadong bansa sa pamamagitan ng maritime cooperation at military exercises, habang 22% ang pabor sa pagpapalawak ng defense at security agreements sa mga bansang may kaparehong layunin sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ayon sa Stratbase Institute, ipinapakita ng resulta ng survey na nauunawaan ng mga Pilipino na mahalagang magkaroon ng isang moderno at masandang AFP at PCG upang maprotektahan ang soberanya at mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Lumabas ang survey kasunod ng panukalang itaas ang defense spending ng bansa upang higit pang mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas sa harap ng mga hamon sa West Philippine Sea. Isinagawa ang survey mula Hunyo 20 hanggang 29 ng 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult Pilipino sa buong bansa. Mayroon itong ±3% margin of errors sa national level at 95% confidence level. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa posibleng minor sea level disturbance matapos ang magnitude 6.5 na lindol sa karagatan malapit sa Balut Island, Davao Occidental. Batay sa lokal na tsunami database ng ahensya, inaasahan ang taas ng mga alon ay mas mababa sa 1 metro kumpara sa karaniwang taas ng dagat. Gayunman, maaari pa rin umanong mas tumaas sa mga alon sa mga nakasarang luok at kipot o straits. Dahil dito, pinapayuhan ng PHIVOLCS sa mga residente sa mga baybaying lugar na manatiling alerto sa posibleng hindi pangkaraniwang paggalaw ng dagat. Patuloy ang pagtugon ng mga otoridad sa magkahiwalay na insidente ng flash flood at landslide sa Mindanao na nagdulot ng pagkasawi at pagkawala ng ilang residente.
Habang nagpapatuloy ang clearing at search and rescue operations, binabantayan din ang kalagayan ng mga apektadong residente. May report si Ryan Salatandol. Umakyat na sa 4 ang bilang ng mga nasawi habang 5 pa ang hinahanap ng mga otoridad matapos ang flash flood sa barangay Tanuman, San Jose, Abad Santos, Davao Occidental. May isa rin ang naitalang sugatan habang isang bahagi ng katawan ang narecover ng search and rescue teams. Pinakahuling narecover ang isang bangkay sa tulong ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, mga MDRRMO ng San Jose, Abad Santos, Don Marcelino at Malita, mga opisyal ng barangay at ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Davao Occidental. Nagpapatuloy pa ang operasyon habang umaasa ang mga otoridad na mabilis na matutuntun ang mga nawalang individual. Ilang barangay sa bayan ng Calanugas sa Lanao del Sur ang nakaranas ng pagbaha at landslide kaya isolated ang ilang komunidad doon. Bilang agarang tugon, agad na nagpakilos ang Provincial Engineering Office o PEO at ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Lanao del Sur upang magsagawa ng emergency clearing operation upang maalis ang mga lupa, bato, punong kahoy at iba pang mga debris na humaharang sa mga kalsada. Dahil dito, unti-unti nang naibabalik ang daanan ng mga rescue teams, relief operations at paghahatid ng mahalagang serbisyo sa mga apektadong lugar. Nagpadala na rin ng karagdagang manpower ang LGU Marantao sa pamamagitan ng Marantao Emergency Response Team o ERT upang tumulong sa patuloy na search and retrieval operations. Kasama nila sa operasyon ang mga miyembro ng PDRRMO, Search and Rescue Team, Bureau of Fire Protection o BFP Lanao del Sur at LGU Calanugas Search and Rescue Team na nakatutok sa Ground Zero sa Barangay Ngingir. Pinalawak din ang operasyon sa kahabaan ng Ilog Maladi upang maghanap ng mga posibleng nabiktima na tinangay ng malakas na agos. Gumamit din ang mga responders ng aerial drone para sa real-time reconnaissance at pagmamapa ng mga lugar na mahirap marating. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inauguration ng Phase 1 ng Mterra Solar Project sa Nueva Ecija. Ito ay itinuturing na pinakamalaking operational integrated solar and battery facility sa isang lokasyon sa buong mundo. Ayon sa Pangulo, makatutulong ang proyekto upang maprotektahan ng Pilipinas laban sa global energy shocks, mabawasan ang pag-asa sa imported fossil fuels at mapatatag ang pangmatagalang energy security ng bansa. Nananatili rin anyang 57% ng kuryente sa bansa ay mula sa coal habang 25% lamang ang renewable energy noong nakaraang taon. This achievement comes at a time when the need to boost our energy sector has never been more apparent or more urgent. For years, our economy has relied heavily on conventional sources of power. Last year alone, coal accounted for 57% of the total power generation mix in our country, while renewable contributed only about 25%. Such an energy mix leaves us more vulnerable to fluctuations in global fuel prices and developments in the international market, as we have experienced in the last few months, and it underscores the importance of diversifying our energy sources. Pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Binani Port Light Craft Landing Station at ang inspeksyon sa bagong Binani Port Operations Building sa Mahinog, Camiguin.
Ito ay bahagi ng patuloy na modernisasyon ng mga pantalan sa bansa. Layunin ng mga bagong pasilidad na palawakin ang kapasidad ng Binoni Port bilang pangunahing gateway ng Camiguin sa naguugnay sa Bohol at Misamis Oriental. Magbibigay din ito ng mas malaking kaginhawaan hindi lamang sa mga turista kundi lalo na sa mga lokal na residente. Ipinasa na ng US House of Representatives ang panukalang magpapatigil sa paggawa ng bagong 1-cent coin sa Amerika. Ipinahayag ni Representative Lisa McClain na isinulong niya ang tinaguriang Common Sense Act matapos lumabas na umaabot sa $3.69 ang gasto sa produksyon ng bawat barya na nagkakahalaga ng 1 sentimo. Layunin ng Common Sense Act na bawasan ang pag-aaksaya ng pondo at gawing mas praktikal ang sistema ng pananalapi sa Estados Unidos. Tinayak naman ng mambabatas na mananatiling valid at magagamit ang lahat ng penny na kasalukuyang nasa sirkulasyon. Ang panukalang batas ay nakatakdang talakayin sa Senado para sa karagdagang deliberasyon bago tuluyang mapirmahan ng Pangulo. The Common Sense Act fixes it. It directs the Treasury to stop minting the penny for general circulation. And quite frankly, that's it. It does not take away a single penny that somebody already owns. Every penny in your pocket, every penny in your piggy bank, in that jar on your counter stays as legal tender if it's unused. This is not a radical idea. President Trump called for it, and it's his common sense idea. Ipinasa na rin itong Martes ng US House of Representatives ang panukalang batas na magpapatupad ng year-round daylight saving time sa buong bansa. Sa botong 308-117, nakatakda na itong dalhin sa Senado ang tinaguriang Sunshine Protection Act. Ayon sa mga sumusuporta sa panukala, makatutulong ito upang maiwasan ang pagpalit ng oras na nakakaapekto sa tulog ng mga bata at nagdudulot ng seasonal depression. Ngunit ayon sa mga tutol, maaari itong magdulot ng ekonomikong problema, lalo na sa mga magsasaka na kailangang harapin ang mas huling pagsikat ng araw. Matagal nang tinututukan ni Pangulong Donald Trump ang issue ng pagbabago ng oras. Alright, natapos na tayo kaagad sa ating balitaan, Aga. At kumusta naman ang experience mo nung nandoon ka sa Senado? Marami kang na-meet ba? Oo, at yung kahapon na trial, yung impeachment trial, naging maayos naman yung naging takbo. At sa security pa lang, kapansin-pansin, sa pagpasok pa lang namin doon sa Senate premises, talagang yung security talagang mahigpit na pinapatupad. At naging maayos naman din yung pagpasok ng mga pinatawan ng bumubuo sa media at maging doon sa defense group at maging doon sa prosecution team. At saka meron, ang media kasi meron naman designated area kung saan kayo mga pupwesto doon. Diba? So, sino naman ang mga na-meet mo, ng mga public figure doon at sino yung mga nakita mo? Actually, marami doong mga, siyempre, nandun yung mga senador natin at yung mga kongresista. Pero siyempre, as part ng media, limited lang din naman kasi yung magiging access natin doon. Hindi naman sa lahat ng rooms, pwede ka makapasok. Nagkita ba kayo doon ni Attorney Reggie Tonggol? Dahil kahapon naman, siya naman yung na-interview ko. So, ikaw pala nakahapon nandoon naman. Kaya sabi ko, baka naman nagkita kayo ni Attorney Reg. Hindi kami nagkita ni Attorney Reg. Pero syempre, yun yung mga isyong inaabangan ng ating mga kababayan. Yung talagang paglalabas kung ano yung nangyari. At doon sa pagpapalitan ng argumento, talagang ang Pilipino nakaantabay dyan. Diba? Kaya nga maraming netizen yung nagpapahayag ng kanilang saloobin sa social media. Kung ano yung kanilang pananaw tungkol dito sa article of impeachment, particular na dinidiscuss dito sa ongoing na trial.
At sana nga matapos na ito, no? Yun lang naman talaga ang hiling ng mga tao na matapos na itong impeachment trial, kung ano ba talaga ang mangyayari. At syempre, kailangan din tayong tumutok at sumabaybay kung ano man ang mangyayari po. Tulong-tulong tayo. Yun naman ang panawagan natin dito eh. 'Di ba? Wala naman tayong sinisisi, wala naman tayong dapat na alam mo yun, yung idiin partikular lalo na sa mga problema ng ating bansa. Magtulong-tulong po tayo. Kung meron naman talagang nagkasala, may batas naman na mananagot o magpapapanagot doon sa mga nagkasala. Kaya nga merong korte, proper venue na dapat na ito ay pag-usapan natin. At nandun din naman yung mga karapatan ng bawat isa na magsalita patungkol sa kanilang stand at may hustisya sa ating bansa na magagawad ng katarungan doon sa ating pong kasalukuyang sitwasyon. Pwede ka na palang tumakbo din sa Senado. Alright. Gusto kong magsalita si Aga ng mga ganyan-ganyan. Alright, at yan po yung ating pong balitaan ngayon at dako po tayo dito sa ating pong salita ng Diyos at sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na amin pong iiwan po sa inyo mula sa aklat ng Juan, Kapitulo 7, versikulo 38 na nagsasabi, "Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV Z News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.